Good day everyone! Magingay po para po sa pagdating na laban ngayong araw na ito. Ako po ang inyong Playboy TV. Powered by Gadena TV Show. Grabe ang laban ngayong araw na ito. At bibigyan ko ng pinakamalupit na reaction na kaya kong ibigay para po sa mga malulupit na mga viewers out there. So, syempre ako po ang inyong Playboy TV, powered by Gadena TV Show. And ang isa sa pinaka-controversial na battle sa lahat ng mga nangyari sa mga battle league ngayon sa bayan. Grabe ang nangyari dito, guys. Pero bago ang lahat, nagpapasalamat sa ating sponsor, Gadena TV Show. Syempre yung lingkod. Ang ating kasuotan ay powered by Gadena TV Show. And guys, ito ha, ako magko-comment talaga dito. Hindi pa talaga nag-umpisa. Grabe ang comment ko dito ha. Grabe talaga. Kung ako lang ang tatanungin nyo, ito talaga ang pinaka or pangalawa sa pinaka-battle na inaabangan ko. No? Kasi yung pangatlo kong battle na inabangan ko is Pistolero. Katatapos ng punong nakaraan, di ba? Pistolero. Di ba? Pistolero in the house. So siya po yung ating inabangan nito mga nakarang araw na hinamon niya ito si Ginoong Mot. So nangyari na po yung laban na itong dalawa. Pero ang problema, naging controversial. No? Well, nagpaliwanag naman po si Boss P-Boss, no? Talaga naman iba yung naging reaction ng battle. Alam nyo ha, isang malaking respeto ho pa talaga para kay P-Boss. Alam nyo, P-Boss, no, ako ha, magko-comment ako for this time talaga. Hindi pa naglalaban ha, hindi pa lumalabas yung battle ho, hindi pa rin lumalabas yung mukha ko dyan. Ako na ho'y magko-comment talaga. Well, napaka-saludong po ako sa inyo. Dahil, alam nyo, ang dami ho nag-comment about dito sa battle nila. Pero ito ang pinaka-original na katotohanan sa lahat. Isang pinaka-sampal po sa lahat ho ng mga nagumagawa ng mga battle league. Especially sa flip top, no? Sa flip top ha, actually love na love ko si Boss Enigma, di ba? Love ko siya, ang problema lang kasi, no? Pag pinali kasi, alam niya naman po, wag ako ha, napansin ko talaga, importante talaga na may na may bagsik yung yung namumuno, di ba? Kasi ang nangyayari, hindi pwede maging control ng ng mga judges kasi minsan nagkakaroon ng problema sa judges, alam niyo ba 'yon? Pero bago ang lahat, ako bang papakita for this time ang inyong lingkod, Power Playboy TV po. Pasensya na, lalilito. Ayan. Pero pakita na po ang inyong lingkod. Woo! It's another brand new and a hot controversial sa lahat po ng mga battle league na meron sa Pilipinas, no? Shout out to all again. Well, by the way, ako po ang inyong lingkod, Playboy TV, powered by Gadena TV Show. And syempre, ang shirt na is powered by Gadena TV. Maraming salamat po sa ating sponsor. And I love this shirt, no? Talaga the original Gadena TV Show. Well, tama lang ho talaga na naging hurado sa pinali si Ginong P-Boss. Kasi alam nyo guys, magkakaroon tayo ng alam nyo ha, marami hong ganyan sa flip top battle. Marami hong naging ganyang issue sa flip top battle, hindi lang ho yung itong laban na ito. No, hindi lang ito yung pinakalaban nila J Black, no? At ni Mot, no? Dapat ganun lahat ng battle league. Pwedeng masunod yung pinaka-head kasi alam nyo ko bakit? Kahit ako, ang dami ko nakikitang battle sa flip top na hindi naman deserve yung panalo niya. Nagigets nyo ako? Pero ito talaga yung totoong panalo eh. Talaga sobrang saludo ko sa inyo, boss. Yan pa lang, no? Hindi pa man ako nag-umpisa. Talagang nililitanyahan ko na si Boss P-Boss, no? It's a big salute po sa iyo, boss. Talagang I love yung mga ganung moves. Yun talaga inaabangan ko talaga sa lahat. Na pwede ho, no? Doon mismo, on the spot, pwede ho mabago yung resulta. No? Doon pa lang talaga kasi
alam nyo guys, no, hindi ho aangat ang yung popularidad kung mahahaluhan ho kayo ng mga ganitong klase ng kontrobersyal. Alam niyo ba yon? Kaya lalo kayo mamahalin ng sambayanan kung kayo mismo sa sarili nyo ay tama ho yung nagiging desisyon nyo. Tama ba ako? Yun talagang gusto mangyari dito ng mga Flip Boy CB Powered by ganyan CB Show. At syempre, tayo na ho, no, mag-umpisa na tayo and i-judge na natin kung tama ba talaga ang judge ni Ginoong Pibos dito sa katatapos lamang na J Black versus Mot, no, na kung saan tinalo ni, ito lang recent no, panoorin niyo yung aking reaction dyan, J Black versus Pistolero, talaga namang, alam niyo pareho lang nginudngud na talaga to no, body bag talaga nangyari. Alam niyo ba yon? Kung napanood nyo na yung video na to, grabe talaga, body bag na body bag. Pero ako ho talaga, re-reactionan ko to. Kasi sobrang taas ako sa mga ganitong klase ng mga tao na kung saan ang ganda ng binibigay nilang action-reaction na kung saan sobrang saludo ko kay Ginoong Pibos. Yun ang mga gusto kong mga head talaga ng mga battle league, kung ano mga consolation or something, di ba? With deserve po talaga ng pangil sa pangil ang ganitong klase ng laban na kung saan si Ginoong Pibos ang nangunguna pagdating sa mga resulta. Kasi ang dami hong pwede ha. Ito direct to the point ko na ito kung sino may mga nag-judge dito ha. Actually hindi naman na nabanggit sa video kung sino-sino mga nag-judge. Pero ako naniniwala kung sino man yung bumoto dito kay Mot na itinabingi ito si Black, hindi ako maniniwala talagang napakagaling nyo. Alam mo dalawa po yung na lumabas na bumoto kay J Black, no? Si Badang at saka si pangalan nito, yung babaero din. Si Romano, no? Umamin si Romano, binoto nilang dalawa. Hindi ko pa kilala kung sino yung So dalawa sila. So yung tatlo, yun ang dalawang unggoy. Kung sino man yung tatlo na yun, unggoy yun. Kasi yung kinakatakutan nila itong si Ginoong J Black. Ang lakas ng bata na to. Kung makikita niyo yung reaction ko doon sa previous ko na Pistolero versus J Black, grabe yung reaction ko doon. Sa totoo lang, ang lakas ng bata. Sa totoo lang, ang lakas-lakas talaga ni J Black. Yun lang masasabi ko sa battle na to. And again, hindi ko na mahatagalin ng laban na to. Sobrang naging excited lang ako. And sobrang proud ako sa PSP na to dahil pinakita mo lang Ginoong Pibos, no? Na kayo po talaga ang mamumuno. Ganun lang yun. Ikaw yung presidente, ikaw yung masusunod. Kasi may mga bataan ka na maliho yung nagiging desisyon, di ba? So doon tayo, no? Makikita ng namumuno sa taas kung sino yung totoo na nagbigay ng opponent, no? Dito sa kabilang banda, no? Hindi ka basta-basta magko-comment kasi yan tatlong bumoto na yan, ha? Okay, yan tatlong bumoto na yan kay Mot, sigurado ko, inggitero yan. Naniniwala ako dyan kung sino man yung mga bumoto na dyan sa kabila na yan. Sigurado mga inggitero kayo. Mark my word, no? Sa tagal ko ho na tumitingin ng mga ganitong klaseng battle, 2013 pa lang po ko. No? Sobrang nahumaling ako. In-endorse yan sa akin ng tropa ko. Maganda yan ba? Panoorin mo yan. Siyempre OFW, di ba? Pag OFW kasi, ganyan talaga. Wala kang magawa sa buhay. Lagi kang YouTube ng YouTube. So, lumabas yung ganito na, may mga ganito palang liga, no? So, hindi ko na napatatagalin at panoorin na natin pinakamalupit at ikalawa sa pinakamalupit na Battle League na nangyari sa kasaysayan. And let's do it. My reaction and hero goes like this. Panalo ka, sino muna? So, lumalabas dito si Mot ho ang nanalo sa coin toss, di ba? Okay, coin toss, no? O naman toss coin, di ba? Si Mot po ang lumabas na nanalo. So, pakinggan mo kung ano magiging sagot ni Mot dito, ha? Mot! Nanalo ng coin toss si Mot. Tapos? Pinili niyang mauna si J Black. Okay, so masasabi na natin, since si Mot ang nanalo sa coin toss, no, sa coin toss, andun po yung momentum na siya yung pwedeng may possibility si Mot ho ang tatapos ng pinakadulo. Diba? Pero ba't ganun na nangyari at nanalo si J Black dito? Pakinggan natin ang buong nangyari at ito ho ang totoong reaction ng inyong Flip Boy TV powered by
Gardena TV show. Maraming salamat po for the meantime and umpisahan na natin. Babanat na si Jay Black. Huling laban ng gabi, matira mayaman, pangil, sagbangan na! Pawaskol ba? Rarara! Sige, sagbangan! Grabe, intro pa lang niya, mabigat na yung talaga. Yung ginamit niya kay Pistolero, talagang in-intro niya di ba? Naalala niyo yung unang 8 linya niya doon sa laban ni Pistolero, di ba? Wala ho siya, medyo, doon pa lang inamin niya, sobrang, yung first 8 line niya talaga, medyo nahirapan siya kung makukuha niya yung crowd reaction. Pakinggan natin to guys ha, pakinggan natin. Let's go! Matira mayaman! Tapos una kong kalaban si... Fuck! Madami kaya? Kaya! Grabe, tinanong kung kaya niya, no? Tinanong niya yung crowd, kaya ba? Sige. Kasi especially si Mot, 13-0 ho si Mot. 13-0, wala hong katalo-talo. Mark that, no? Wala hong katalo-talo itong bata na to at kaya nagkaroon ng controversial itong laban nila. Isa ang kamot sa mga idol si Mot. Halatang mga tagahangang na late, oy. Aware ba kayo kung paano tayo nito kinengkoy? Ahon 7, sabi niya. May bagong salta na naman tayong mahu-hold up. Na kapag eroplano ka lang, bisakol, feeling cool ka na at fame boy. Pinagsasamantalahan lang yung tulad mong dayong ignorante, agay-agay. Yaga-yaga! Agay-agay, laga-laga, no? Salitang Bisaya yun, ha? Kay Fags, nakangiti ka pang sinabi yung gago. Malas mo lang kasi tumatak yung sakin. Ngayon ikaw naman yung fame boy na dumayo sa lugar ng mga ignoranting bisakol. Tingnan natin kung may ma-hold up ka ba sa amin. Grabe, yung crowd reaction, kuha agad, ha? Pag jologs ba, Bisaya agad? Yan ay excess pagmamalabis. Excess, no? Pakinggan nyo yung linya, guys, ha? Ang bigat ng mga linya na to. O excess. Kasi minamaliit nila tayo dahil sa damit. Pwes, huhubaran kita ng kumpiyansa. Mali ka ng dinayong strip. Pag tinadad kita ng saksak, makikita nyo sino malakas yung drip. Ah, yeah! Ah, yeah! Pansin nyo yung mga nasa likod, ha? Talagang yung mga flip-toppers, mga MC, ha? Bigat ng mga bitaw talaga ni Ginoong J Black, no? Bisakol ba manamit? O mas formal ka nga ngayong? Halata nga na Tagalog kitang-kita sa barong. Mas magmumukha pa tong Tagalog, tapos Borong. Galing, ha? basahan dahil sa tagpi-tagpi. Dahil pagtapos ko to lapatan, malamang tahi-tahi. Di ba gusto nyo hati-hati? Iniinsulto nyo kami the way we speak. Bisayang apokalipto tong kabif. Apokalipto, ha? Tinan naman gagawin niyan moves. O, di ba? Apokalipto yan, ha? Yung ganyan, ha? Kung alam niyo yung apokalipto ng mga pelikula, ha? Alam mong may punto pag nag-spit. Punto talaga, no? Bisaya talaga yung tinutok niya, no? Dahil matapang ka at nagawa mo na, sige nga, sabihin mo ulit, Bisakol. B? Sa? O ba't bumahag buntot mo, Gar? Tingin nila, OP ka? Oo, OP ka, putang ina mo, wala ka sa lugar! Yabang ni pistolero at kaplastikan mo, bibigyan ko ng hangganan. Mukha... Alam mo, sa totoo, ha? Ito, magiging reaction ko, ha? Isang pinakamalaking sampal ho, tinalo niya ho ang dalawang 3GS. Dalawang 3GS po na mabibigat na pistolero at ito si Mot, no? Sinama pa si Mot sa listahan. Grabe, grabe. lang tong humble kasi gumaganto sa kada laban. Tama yun. Home court advantage. Pinagtanggol ko lang yung crowd na niloko mo't pinakinabangan. Crowd reaction, mukhang mas iyong kailangan. Nakapag-alay ako ng lechon de Cebu sa ahon 14 na hindi nang lilimos ng palakpakan. Ako... Woo! Ang bigat no, di ba? Nangalay siya ng lechon. Di ba? Inalay niya si Baboy Pistol. Grabe. Grabe talaga. Alam mo, every time na parang ito na ata ang gagawin kong battle league na parang J Black always versus
Grabe ha. Eto ha. Grabe yung reaction ko talaga dito. Shoes. Sheesh. Na hindi nang lilimos ng palakpakan, ako yung may pinakamalaking ambag sa pinaka-ingranding handaan. Main event ka nun. Tapos wala ka man lang pinakita na panggulat. Naalala ko tuloy si Luxuria. Pinakawalang kwentang nag-main event sa gubat. Real talk, real talk. Pansin nyo, maiba. Pansin nyo si Mot, humina ng mga sulat di tulad noon. Kung sa bagay, madali lang talagang ma-burn out yung ningas kugon. Nasa kanya na lahat Ang bibigat nun. ngayon. Kaya di na siya motibado. Habang ako, paangat pa rin yung sargo. Iba yung motivated lang sa tao na dedikado. Motivated, no? Bakit? Kung nakaharap mo ba yung mga line marker ng 3GS, kaya mo makipagsabayan? Kaya lang naman notorious yung pangalan, iniiwasan, kasabayan. Mga gurang ng uprising, nilabanan. Para yung standing, maigapang. Kaya lang naman lumuhod, mga tala, wala na sa kalakasan. Kaya nagka-spotlight ang isang yan. Gamu-gamu nga naman. Kasi yung light na tinatapatan ay yung light na magaan. Actually, check mo yung mga moves ni Mot ha. Pag naglilita niya to at nagbibigay ng mga bursts ito si J Black ha. Talaga napapailing din siya kagaya ko ha. Grabe ha. Title ng album niyang, Panalo Ka Sa. Abay, akmang-akma nga sa kanya. Kasi pag sigurado na panalo, dun lang siya kumakasa. Kaya tangina ka! Undefeated pa talaga tong gagong to. O mahihina lang nakakalaban niya. Mapagkumbabang kampiyon ng mga tao, rasista sa kababayan niya. Wala kang pinakitang totoo. Kaya ngayon nakarma ka. Nang dahil sa PSP Ginoo, nagpakilala ka. Wow, ang ganda ng bitaw ni J Black. So nakapunta sa akin si J Black na almost 4 na mamibigat na bars yun na ginamit niya. And this first round, no, para ho kay Ginoong Mot, try natin kung makakabawi. Kayo ho ang umusga ha, kasi ako humusga talaga dito. Hindi ako dumidepende sa sinasabi ng, or sikat ka, hindi ako dumidepende. Tama lang po talaga na ganitong naging judge ni Ginoong Pibos. Pero try nyo ho kung tama ho yung naging desisyon ni Ginoong Pibos. Round 1, Mot, let's go! Yo! Binring up niya yung laban ko kay Fangs. Lumalapit sabay angil ng angil. Alam mong tinalo ko na yung Fangs, tapos sa akin ka pa nakipagpangil sa pangil. Tapos sabi mo, narinig ko, yung panalo ko hindi pa magkakaroon ng hangganan, bro. Totoo yung sinasabi mo, talagang mahihina mga nakakalaban ko. Well, ribat pa lang ba yung ginagamit ni Mot ha? Game! Ayan na yung sulat niya. Maayong gabi sa inyong tanan. Di ko na patatagalin to. Baliktaran na agad yung tipong maaaning to. Simple lang. Huhulaan ko mga gagawin mo. Huhulaan mo mga gagawin ko. Kasi puro prediction po sa FB. Di mo malaman kung play safe o maagang reasoning. Minamaliit kanyang sarili, gusto underdog sa scene. Para kahit bumanat lang ng easy, mukhang magarbo yung dating. Yan ang strategy niya bilang MC, puta, mind conditioning. Oo, puro paawa mga hirit. Putang inang to. Sinali lang daw siya para may taga-benta ng ticket. Eh di buti alam mo. Kasi nung nalaman niyang sa UBEC, magkaka-PSP hala. Yung isip sinara, lumipad agad pa Maynila, pumirma ng kontrata para masingit si tanga. Pagbalik, imbis na pera, goma-gomang ticket, yung dala. Yung akala niyang mataas na TF, ticket fee pala. Tanginang TF yan, commission base. Para lang makabattle, pumatol, todo hassle si Idol. Ang masakit, hirap ka na nga mag-isip ng quotable, may quota ka pang hinahabol. Habang kami, inimbitahan para sa battle, talagang sagpangan parang hayop. Yung PSP namin, pangil sa pangil, ikaw, para sa papasok. Kasi kita nyo naman,
Sa roster ng Matira Mayaman, halatang pinalit lang to kay Apex para tipid yung budget. Lahat pwedeng ipambato habang ito pang side bet. Pagdating din sa letrahan, lahat may hype yung talent. Kilala sa skills o style set. Sa daming pangalan, J Black, iyo lang yung silent. O, J Black, iyo, silent. Basta pagtapos ko kay Sayad, tanong nila sino na sunod. Nung sinabi kong si J Black walang interes na malugod, nagkampiyon ka na't lahat parang di ka pa rin napanood. May JBL na sa alias, hindi pa rin siya matunog. Oh, mabigat din yun, ha? Champion tong ugok, kaya nagfeeling panalay. Wala namang respeto at pagkilalang tinangay. Pagtapos mag-champion, epic. Naging nobody na si Bay. Parang Sebastian lang tong JB. Kasi yung hype niya nung pandemic, bigla ring namatay. Oh. Oh, baka mag-rebat. Biglang Si JP Sebastian, di ba, namatay na yon yung doon sa nakarang pandemic, di ba? Yung nakakulong, di ba? No, high inmate, no? Diyan sa Muntinlupa. makaisip ng vengeance. Di ako si JB Sebastian, ako si Jaguar. Big Fish sa Cebu ang i-assume niyang resemblance. Pues papaalala ko lang ulit, taga-benta ka lang ng ticket, taga-hakot attendance. Imbis na Jaguar, baka gwardiya, doon ka nakatoka sa entrance. At Lupet? sa labas ng battle rap, isa ka lang mahinang uri na makata. Kampyon na wala man lang kantang naiukit yan sa masa. Kaya sa pangalan mong dala, isipin mong mabutit mahiya ka. Naturingan kang JB pero sa music di ka kilala. Tas kay Marshall Bonifacio na body bag pa lately. Lalong nanliit tong JB. Wala na ngang music, wala ring gig, hindi pa umubra sa MB. Pero ika nga ni Iho, pwede manalo kahit sino. Wala yang biro bagamat. Di rin lahat ng nananalo nagiging tipong alamat. Tulad mong may titulo pero hindi nga bumakat. Kinalimutan na agad. Ginagamit mo na lang yung salitang puso ng kampyon kasi alam mong sa isip nila hindi ka tumatak. Kaya ang estratehiya, magpakababa, pampaawa para yung sulat, maapuyan, makagulat at paboran. Yan ang puso ng kampyon na may utak ng talunan. First round pa lang, no? Nagsalpukan na yung dalawa. And mamaya ho natin lilitan yan kung sino yung ating pinaka-pinali dito. Sino talaga mananalo, no? Round 2, ang kulit ni Well, first round, nakikita ko na medyo may lumalamang na dito. Badang, J Black. Let's go. Tangina! Second round na po ni Ginong J Black. Let's go! Akala ko magbe-beast mode. Wala pa rin akong lupit na nakita. Naghahabot ng kota. Tangina, pasalamat ka. Ang tawag dyan, partida. Putang inang to, napakahambugero. Siya daw naghahakot ng atensyon, bumenta nga lang yung ticket nung na-upload yung battle namin ni Pistolero. Yun talaga yun. Sampal talaga sa kanya, no? Ang ganda ng ribat niya. Ay, Go! sa akin dyan, no? Putang yan, mahiya ka naman. Ribat pa lang yun, ha? Ribat pa lang yun, guys, ha? Ribat pa lang yun. Marami ang nag-aabang paano kita idadissect ngayon. Yung estilo niya na baliktaran, isa din ako sa nabibilib doon. At dahil na-addict kayo at naging obligado siya, pinipilit niya na lang talagang gawin yon. Malakas ba na estilo? Oo. Kaso ang tanong, kung effective pa rin ba hanggang ngayon? Kung nakilala ka lang bilang nagbabaliktad ng salita, habang ako nakilala bilang nagbabaliktad ng sitwasyon. Crowd reaction! Woo! Ganun talaga yun. Kung marunong kayo, ha? Kung marunong ho kayong magbasa ng litanya ng mga flip-top MC natin, ito talaga, no? Grabe, tinan mo yung crowd reaction, no? Ano? Well, ulitin natin, ha? Gusto ko yung linya. Grabe talaga. Grabe yung ginamit niya. Pakinggan ulit natin. At dahil na-addict kayo at naging obligado siya, pinipilit niya na lang talagang gawin yon. Malakas ba na estilo? Oo. Kaso ang tanong, kung effective pa rin ba hanggang ngayon? Kung nakilala ka lang bilang nagbabaliktad ng salita, habang ako nakilala bilang nagbabaliktad ng sitwasyon. Sarap ulitin. Ano?
para lang maibalik siya sa mapa at mai-hype ulit. Ginawang scripted yung interview namin. O bakit dito? Guys, boss? ito ha, totoo talaga yun ha. Ito grabe talaga to. Sinampal niya si Pibos. Tingnan nyo yung totoong reaction ni Pibos. O pakyo kayo kung di kayo aamin. Grabe oh. Tingnan mo yung nangyayari sa loob pala ng battle ha. Tingnan nyo ha. Scripted kasi sinasabi niya, di ba? Black, sabihin mo patay. Sasagutin ni Mot niyang yatap. Para lang mai-hype ulit yung estilo niya, pinagmukha akong tanga. Puta, sa flip-top, hindi tayo ginaganto. Kung sa bagay, malaki na naihulog niya sa'yo. Ikaw si Mot, ang alkansya ni Pibos. Halata naman sa biyak mo sa noo. Na-connect niya yun ha. Tingin nyo doon, brilliant idea. Kung matalino si Pibos, di niya tayo paghaharapin sa first round. Kung matalino si Pibos, di kanya papabodybag sa harap ng best crowd. Oh! Woo! Ipapa-body bag. No, natandaan niyo yung body bag na sinasabi niya. Tingnan niyo yung mga susunod na litanya niya. Kung matalino si Pibos, di kanya papalapas sa bagong ako na mala Greyhound. At walang undefeated dito. Parehas lang natin to na debut, kaya we're standing on the same ground. Grabe! Woo! Grabe crowd reaction, guys. Sobra. Tingnan nyo, di ba? Yan ba yung sinasabi nyong tatalunin ni Mot, di ba? Nakita nyo ba nakailang crowd reaction si Mot about sa kanyang mga litanya at linya? Check nyo ha, Bisaya yan ha, nasa loob siya ng Kabisayaan. Tingnan nyo naman si Mot, tingnan nyo. Di ba bumibilib si Mot sa mismong linya niya, guys? Congrats! So yung sitwasyon na sinasabi ni J Black kanya, talagang ginagawa niya talaga literally sa lahat mo ng mga MC. Gumawa ka ng kanta para sa mga nagsasyabu. Gumawa siya ng album para sa mga nagsasyabu. Pero di ka nagsasyabu. Tingnan mo yung linya niya dito ha. Makinig kayo maigi guys, pakinggan niyo yung mga litanya niya. So paano mo yun pinagsususulat? Gumawa ng kanta para mamulat yung mga adik, eh matagal na yung mulat na mulat. Di ko sinasabing magsyabu kayo. Pero kung di ba? Di ko sinasabing magsyabu kayo. Ang punto ko, mas dapat intindihin nyo sila. Hindi sila yung salarin. Lahat tayo adik rin. Yung kinaaadikan lang natin ng iba-iba. Maparap battle o kanta para panalo ka sa kalaban mo akusahan mo na adik, di ba? Kaya hipokrito ka. Imbis na yung sistema, kalabanin yung tinira mo mismo, yung biktima. Grabe, napansin niyo yung mga last A ay yung mga pinaka first and last, puro A lahat, di ba? Kaya nga puro ginanuan niya. Grabe talaga to si Ginoong J Black. Pinapabilib talaga ako ng bata na to Tol, magkaiba kayo ng pinagdaanan. Sila sa kaliwa, ikaw sa kanan. Kaya wala kang karapatan para husgahan sila sa mga bagay na di mo pa nararanasan. Samantalang, sa kanta mong ginto, sinabi mong tumatanggi ka ng maayos, di ba? Kaya anong alam mo sa kalakaran kung di mo naman nasuot mga sapatos nila? Oh, nakita nyo? Paano mo malalaman ng kalakaran kung hindi mo naisuot yung kasapatos nila? Woo! Grabe. Alam mo, pag ako nagbibigyan ng reaction, dito lang ako sa bata na to ng papa, wow! Wow! Kasi totoo naman, di ba? Ang dami kasing hidden agenda dyan sa loob ng battle na yan. Yun ang katotohanan. Ang dami hong mga nangyayari dyan sa loob. Huwag nyo akong baliw-baliwan at pangunahan dito sa aking reaction. Marami hong ganyan. Kaya nga nung binanatan niya si Ginoong Pistoleres sa laban nilang dalawa, napahiya ang mga 3GS. Yun ang masabi ko. Napahiya sila na sobra nung nilabas pinahiya siya nila ni J Black. Kasi nga may sasakyan na. Kaya kung san-san na pumaparada. Pero wala ka pa rin lisensya sa takbo ng gulong ng buhay sa kalsada. Mga haliging inaanay, mga buhay inaalay, nagbabato ng bato lang sa ganun may bumalik na tinapay.
Naging tulak yan. Ang dami niyang binibitawan, guys. Kung totoo lang marunong kayong makinig. Dami niyang binibitawan mga bars. Tulak ng kahirapan, sabi nga ni Balakid. Kaya bobo ka, alam mo bakit? Kasi liability mo na sa Cavite na dumadami na yung asset. Sarap mong lagyan sa ulo ng basket. Sabay iwanan bangkay mo sa streets. Tupak makapili. Tama yung makapili, ha? Di ba ganun yun? Bang nagtuturo yung mga makapili nung mga panahon ng Kastila? Rapper na preacher, kaso nga lang din snitch. Maraming galit sa mga kumakanta ng adik. Kaya di malabong bumulagta ka ngayon dito sa pangil. Kasi nasa Cebu ka. Maraming nanonood dyan na parok sa pasil. Bogbog! Kinain tong kamao. Ika'y mawawalan ng kamalayan. Kamao, ha? Yan na yung mga linya niya. Pakinggan nyo maigi. Tsak inabot yung usapan hand to hand. Okay. Ika'y magiging kawalan. Kahit tingin nila ikaw yung stronger. Pagkatapos kung mag-punch, sunod yung void. Tang ina, mali yung order. Oh my God! Naintindihan niyo yun? Yung line doon, naintindihan niyo ba yun? Nung punch niya, di ba? Nag-punch na yung kahero, tapos avoid yung order. Oh my goodness, talaga itong bata na to. Grabe mga linya niya. Ay magiging kawalan. Ulitin natin yun ha. Tingin nila ikaw yung stronger. Pagkatapos kung mag-punch, sunod yung void. Tang ina, mali yung order. Oh! Ika'y nasa upper, cut ng under, dog, last pa sa ranking yung place. Dog Knockout last. pa rin yung undefeated na MVP. Michael Venom Page. Kainin mo tong mga naipon ko na rage. Kahit magtawag ng enforcer, tsakulata. Well, snitches, get stitches. At yun ang batas ng kalsada. Pasalamat ka na lang, amigo, na nagkaharap na tayo dito. Ngayon nasaksihan nila mga testigo na kaya ka na lang talunin na kung sino. Nasa sayo na yan kung papalaguin mo pa yung inaalaga ang 13-0. Kung yan na lang ang may pagmamalaki mo mismo, ba't di ka na lang magretiro? Haba ng round mo. Tama naman, mahaba yung line niya kanina eh. Round 2, Mot, let's go! Woo! Grabe talaga. Tingnan natin kung makakabawi si Ginoong Mot. Kung pinakinggan mo talaga ang mga kanta ko, alam mo dapat na nagmamalasakit ako. Kasi ako'y galing din ilalim. Pero sige, ako na yung may panalo ka sa total. Makakatikim ka sa akin. Sa mga di nakakaalam, galing na ako dito noong Disyembre. Rapolo, Turbo Hectic, Connection 4, tanda pa? Headliner mo tat 6 tas tong si Jomar di kasama. Tas laging tinitira si Apex, ginawang competitor sa bara. Ikaw nga sa sarili nyong hometown event kahit sa Menimore wala ka. Kung ganun bilang kampyon parang wala kang ang kwenta. Ang masakit papunyeta. Balita ko kahit sa ticket di ka pinayagan magbenta. Tang inayawa. Magmula kanina nung first round niya, ticket. So, second round na naman, may mga pasok na ticket. Alam niyo, ganito yung, ako kung magre-react ako, hanggat maaari, iwasan niyo ho yung makadalawa o tatlo kayong words na ginagamit, tapos ibabalik niyo sa sa second o third round. Alam niyo, magsasawa eh. Naalala niyo yung kalaban nito ni Mot noong nakaraan about sa kanyang butas dito sa kanyang noo, di ba? Inulit-ulit niya kaya nakakasawa. Hindi kagaya, na natin to. Kasi nakailang beses na sa ticket si Mot, no? Ilang beses na talaga. Ha ha ha! Gagi kawawa. May nalalaman pang ra tas di siya niyaya. Sa sariling lugar, OP, wala man lang booking na tinamo. Yang pagka-champion mo, corny, wag kang assuming tang ina mo. Porket dark horse sa tourney, maangas yung story, wala yan sa narating o nilayo. Di mo masasabing maganda yung journey kung ang pangit ng touring nila sa'yo. Tas pinatatu pa sa balat yung samahan nila, aba. Para kang nag-aksaya. Isipin mo yun, kampyon pa ng Luzon, inimbita't pinababa. Ngayon paano ka uubra? Kung sa sarili niyong ganap di ka man lang inabala. Hindi ka pa nakadama.
yung mga kasama mong Bisaya sa Tagalog pa naghanap para lang sabihing asa ka. Pero baka nga abala, kasi may bagong pauso to si J Black. Pansin nyo ba? Wala na yung pang-hoodlum niya na get up. Kala mo, laki ng pinagbago nung natuto magpa-haircut. Yung karakter ni Gago, biglang naging good boy na na-airpat. Pero bilang kapo-ama, talaga namang nakakatuwa. Kadalasan sa battle, yung anak inaanggel, dama mo yung pag-aaruga. Nak, pag napanood mo to, sana proud ka sa akin. At ang mas nakakaluha, a few moments later, bigla mong i-connect sa... Wala kayo napapansin, no? Walang hype doon sa mga litanya niya, no? Wala, no? Oh, so, yung crowd reaction, hinahanap natin yun, di ba? bars na nagsasabu ka. O, di ba? Inaanggel niya, nagsasabu siya. Ang galing mo, brother! Second round, medyo mababa si Mod, ha? Second round, ha? Ang talinong father! Pangarap niya yata sa maliit niya na supling, lumaking supplier. Oh, pero seryoso, joking aside. Paano pag yung anak mo nag-mature na sa life? Bigla ang magtanong sa mahal mo na wife, Ma, tatay ko pala si J Black, ba't ang lakas niya mag-whites? O ngayon, tumitig ka. Di naman sa dumidikta. Pero kung usapang pagpapakaama, dapat lang committed ka. Hindi yung mas committed ka. Mag-ingat sa bawat sasabihin, baka pati mali, manahin. Responsibilidad sa pag-iisip ang mahigpit aralin. Kung sa edad lang susumahin, nakahihigit ka sa atin. Pero Father Time is undefeated, mas makinig ka sa akin. Kaya bago ko matapos, i-recap natin tong round 2 para sa plot ng story mo. Bilang champ, hindi ka icon at sa pagiging ama ang phony mo. Yung dalawang angle umaayon sa nagets mo yung logic bro. Talagang hindi ka irerespeto bilang champion kung di mo nga ma-handle ng maayos yung trophy mo. So, natapos yung second round ni Mot na walang masyadong, o wala nagha-hype, na walang crowd reaction, di ba? So anyway, try natin ang third round. Tingnan natin kung may makakabawi. At kayo ho maghuhusga dito guys ha. Ako sarili ko lang to nahusga at nakita ko talaga na tama naman yung sinabi ni Pibos. Pero try natin this one. Round 3, J Black, let's go! Final round na guys ha. Ito na yung sinasabi natin lahat na final round. Try natin pinaka the best of the best. Tangina mo, nauubusan ka na ba? Naubusan talaga si Mot, naubusan. Wala na ba? Tanginang to? Pag ito nanalo pa, putang ina nyo. Wow! Grabe, no? Alam mo ha, ako ha, nung binitawan niya yung words na tignan ko lang kung manano, talaga nag-PA talaga siya, di ba? Sobra talaga akong tinitignan ko nung pinakikinggan ko habang, actually pangalawa na to na views, you know? I mean, pangalawang panood ko to dito. At sinasabayan ko lang kayo ngayon. At sana ho, tama ho yung mga reaction natin at tama yung naging desisyon ni Ginoong Pibos. Pakinggan natin ang third round ni J Black. Usapang anak. Sige, ganahan ka. Usapang anak, no? Di ba dinurog siya na second round? Di ba puro anak, di ba? Check natin to. Napanood nyo yung fast money round niya sa Family Feud? Sabi ni Ding Dong, handa na ba kayo sa makapigil hininga na fast money round? 20 seconds on the clock, please. Ang galing niya dito, tingnan nyo ha. Pwede mo nang iwang mag-isa ang bata sa bahay pag ito ay blank years old na. Go. Di ba? Ang galing niya doon, no? May kasamang gano'n, di ba? Tingnan nyo. Sobrang siyang ano, no? Artistic yung bata, no? Sobrang ko napapamanga talaga kay J Black. Yung totoo lang, ha? Nakatalawang views pa lang ako sa kanya. I mean, magmula nung kinalaban niya si Pistolero, dun talaga nayanig ako, guys, eh. Yung totoo lang, ha? Nayanig ako, sabi ko, grabe. Panoorin niyo yung aking reaction dun sa nakarang, ano. Grabe, dun ko lang po siya napanood at in-upload ko agad-agad. Ulitin natin yung binitawan niya, no? Yung crack niya, no? Napanood nyo yung fast money round niya sa Family Feud? Sabi ni Ding Dong, handa na ba kayo sa makapigil hininga na fast money round? 20 seconds on the clock, please. Pwede mo nang iwang mag-isa ang bata sa bahay pag ito ay blank years old na. Go.
Even si Mo, di ba? Napangiti niya si Mo, di ba? Grabe yung klak niya, no? 5 years old? My God, 5 years old? Medyo bata-bata pa yan, pare ko. Habang si tatay nasa Family Feud, nagfi-feeling Post Malone, yung anak niyang 5 anyos, Post Malone, ha? Macaulay. Home alone. Kasi nga daw siya yung Kung alam niyo yung line na yun, ha? Kung alam niyo yun, di ba? Home alone, di ba? batang trumabaho ng 1 taon. Kaya yung anak niyang 5 taon, dapat may trabaho na ngayon. Pero hindi. Subconscious niya yon na lumitaw dala ng pagkakataon. Kasi kung susumahin yung mga chong, 2017, 2024, 5 taon na siyang kampyon. At yung anak na yon, personifikasyon ng pagiging irresponsabling MC mo at daddy. Flip-top dahilan kung ba't ka umani. Fans dumami. Pero nagawa mo pa rin iwanan yung 5 taong nagpabago ng buhay mo para lamang sa fast money. Fast money! TF! Siyempre, mas malaki binayad sa putang inang to. Pero alam mo magkano inoffer niya sa akin para magpatalo sa'yo? Di mo alam? Di mo alam? Napakita lang ako ng 70% lakas. Kinabahan na siyang baka bumagsak at mamatay. 70%, ha? Kasi nga daw sa finals, nakahanda na yung poster at ticket na pangalan yung ni Sixth Street nakalagay. Tama. Yun naman talaga inabangan dyan, eh. Di ba? 6 Street, di ba? Saka, iniisang tabi lang to si J Black, eh. Tinan mo ngayon, tinan mo yung nangyari. Yeah. Para sa fantasy ng mga nag-aantay. Tama. Para lang masabing sa pinagdamot ni Enigma na match-up sila nagbigay. Kaso nawala ng tiwala investors mo, bay. Bilang businessman, natural lang naman na matakot siyang hindi dumating yung ROI. Tama yung kikitain niya dyan sa laban, di ba? Grabe ang crowd. Tinan mo si Pibos. Grabe si Pibos. Napapaganon siya, oh. ROI, royalty, TF, mga bagay na sa Facebook di dapat pinangangalandakan. Tama. At kahit kailan, hindi niya mapapantayan si Enigma na buong puso tayong inalagaan. Tinan mo, ha? Tinan mo, nakita mo yung reaction ni Pibos nandun sa sulok. Tinan mo, yun yan yung nasa itim na yun, oh. Nakita mo yung itsura niya, oh. Di ba? Gumaganon-ganon siya para siya yung pusa sa kotse. Di ba yung gumaganon pusa? Tinan mo, oh. Nakita mo yung sponsors? Siyempre, malaki bigayan. Tayo'y pinakinabangan. Kaya si Enigma ba yung nagdadamot ng match-ups? O kayo yung di kontento kahit sa patas na paraan niya kayo binabayaran? Tama! Grabe talaga. Grabe ang crowd reaction. Tingnan mo si Pibos. Tingnan mo si Pibos ang reaction niya. Gubatanan, nasa PSP. Ahon 10! Ayan na. Di ba sinet kayo ni Sak Maestro? O ba't umatras ka sa laban? Sinungaling na, oh. O ba't umatras ka sa laban? Tingin mo wala ka nang dapat patunayan o maliit lang bigayan? Sumali ka sa PSP kasi walang record na nasa pamantayan? O baka peke ka lang talaga kaya wala ka nang dapat patunayan? Oo. Si Sixth Street, malinis na tatrabahuin ang kanyang bracket. Tapos automatic na waiting na pala tong bata. Boss, ba't di mo nalang sila i-battle bukas? Ba't mo pa pinapahaba? Si Sixth Street pa talaga yung gumedli? Mali ka ng yawa na niyaya. Alam mo naman anong nangyari sa huling naghamon ng champion na Bisaya! Sixth Street in the house. Dito mo piniling ibigay kasi mas malaki talay. Kaso kinabahan siyang baka ikay malasin. Habang di nyo naman makikita ang tunay kong lakas kung si Enigma hindi nagtiwala sa akin. Tama. Si Pibos nagbigay ng sasakyan. Kay Enigma galing yung gasolina. Siya nagbabayad ng kuryente mo habang kay Enigma galing yung bumbilya. Wow! Ang daming pinapalipad to si J Black. Grabe naman tong bata na to. Alam mo, J Black, ako naguguluhan na talaga ako.
sa dami ng ginawa kong reaction na rin dito at nakakailang video na rin ako dito. At mapapansin dyan sa mga previous ko past na aking mga video. Ito lang talaga yung, as in wow! Nakakailan akong wow talaga. Yung totoo lang ha, grabe tong bata na to. Ang daming nangyari sa kanya na grabe ang aking nagiging reaction, no? Grabe. Kanya lang sapatos ka mo. Si Enigma dahilan ng takbo ng karera mo. Bayad na mga utang mo. Ultimo utang na loob na wala sa'yo. Grabe, binaligtad niya, di ba? Sinampal niya si Mot doon sa linya niya, di ba? Yung galawan niyang baliktaran. Wow! Ayan, dito ako natuwa kasi inayos niya siya. Sumunod talaga si Mot eh. Dito ka. Sabi niya kay Mot, tinan mo yung reaction kanina. Nakulo talaga doon si J Block eh, no? Ay, sumunod siya. Diyan ka lang. Pag sigurado na yung chance na manalo, dun lang siya lumalaban. Bilang kampyon, hindi lang brand mo ang dapat mong inaalagaan. Undefeated sa unpredictable, di nyo makakailayan. Kaso iba yung di inaasahan sa hindi maaasahan. Umuulan ng crowd reaction, guys. Oh my God. Yan ba yung sinasabi niyong tinalo ni Mot? Diba? Yan ba yung sinasabi ninyo? Body bag! Body bag talaga, no? Body bag, man! Sa pagkatalo lang ang tao lumalakas pa't lumalaban. Dahil ang baluting walang gasgas, wala pang napapatunayan. Tumatanggi sa laban to kasi iniingatan mo pangalan mo habang tumatanggi naman ako kapag mahina yung kalaban ko. Oh. Kaya matik na yung galawan mo. Deserve nila yung truth, men. Consistent ba talaga yung performance mo? O sadyang wala lang ding improvement? Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Iba yung malimit manalo sa malimit magtrabaho. Patunay ngang daig ng masipag ang tao na talentado. Kasi lahat kaya manalo. At ako ang patunay niyan kaso. Lahat kaya manalo, pero di lahat kaya matalo. Sampal sa mga hurado talaga yan. Sa totoo lang. Hindi kayang matalo, di ba? Alam mo, hindi ko alam kung sino bumoto ng 3 unggoy na yun, ha? Hindi ko talaga alam. Round 3, Mot, let's go! O, tinan mo yan, third round na mo, tingnan natin kung ikakapanalo niya ba. Ito ba yung sinasabi niyo nanalo? Tingnan natin. Di daw totoo na hindi tumanggi sa akin si Sixth Threat. Kita nyo namang galit to. O sige, Boss Pib, susunod na event, iset mo. Congrats sa huli mong laban. Ang lakas mo nung ahon. Angas, biglang pinalagan yung matagal nang humahamon. Nahulaan mo mga banat, advance yung sulat mo, idol. Sa madaling salita, pinaghandaan mo muna, tsaka ka pumatol. Oo, yung pistol, di tumama yung mga setup na ruin. Galing ba naman sa sunod-sunod na laban, daming ganap at tungkulin. Nung sa Batang Quiapo, napasama, dun mo inasam na hamunin. Alam mo kasing ubos na yung bala, lalo't galing sa shooting. Oh, pero ikaw yung gumamit ng drama. Kesyo busy sa anak, busy sa asawa, tas sumusulat na aba. Pinagugulan talaga. Yung akala nyong nagpapakamagulang ng gugulang na pala. Sabay banat ng, hindi ako malakas, walang istilong tumatak. Pakurap-kurap pa ay sos. Mukhang iiyak para sa simpatsya gamit kasiraan niya at flaws. Pues baliwala mga sigaw kung sa sarili mo ikaw lang din ang bumastos. Ginamit mo lang mga flaws mo sa round para sa round of applause. Palakpakan. Bigyan It's niyo a ako mock, ng baby. katotohanan na hindi ko patanggap. Dame, imbis mag-improve, ikaw pa nag-prove ng kahinaan mo, aneng. Ano yan, yung angulo, pinapapurol? Ulol, malabo ka diyang tumalim. Kasi prevention is better than cure. Yan ang sumasalamin. Inuunahan mo lang yung sakit, halatang takot ka magpagaling. Pero ang mas malala,
Inakusahan niya yung 3GS na nagmamanipula ng laban. Kesyo nabubulungan yung mga judges o sila-sila lang din naghihiyawan. Samantalang, nung isabuhay ran mo nung quarantine, di ba puro 3GS lang din mga huradong nakasalang? Eh di parang siniwalat mo lang din yung dayaan na ikaw mismo na kinabang. Sa'yo na mismo nang galing. Suplado mga uprising, 3GS lang namamansin. Oh, paano mo de-deny? Mga nakapanood pa mismo makakapag-testify. Gumawa ng allegations, nagmukhang heavy lines, pero nang betray si Bay. Anong nag-backfire yung pistol? Baka friendly fire. Ano, snitch, masarap ba yung palakpak? Well, that's business. Talagang makukuha mo yung... Well, actually, nagsusulat ako dito ha, kaya medyo napapayoko ako dahil sinusulat ko itong maganda yung mga linya ni Mot, no? And sa kanyang mga lilitaan niya, no? Ingay kapag may chismes. Napasigaw mo tagahanga, but not speechless kasi desperado na sumikat, nagpaka-star witness. Kung usapan ay weakness, kung tutuusin, lugi pa nga ako. Kasi ako yung laging di nagpapadaig sa pandinig nila at rato. Kaya magkamali lang ng katiting, ang dami agad dismayado. Samantalang ikaw, lakas agad ng dating kahit di naman gaano. Makita lang nila na di ka nagpaagrabyado. Kaya magkaiba tayo. Ikaw yung nagiging mahusay lang sa paningin kasi di inaasahan sa panalo. Habang Tama naman. ako, nakasanayan ng magaling kaya hinihintay na lang matalo. Kung ganon, bahala nang mainip yung mga puro antay. Isa pa rin to sa mga pauuwiin kung lumulupaypay. Pinakita ko lang din na malabo tong pumantay. Kalaban lang nababasa mo ako, pati sumusubaybay. At last, yung pagbabasa mong gimmick, halatang di pinag-aralan. Kasi kung di mo nga kayang magbasa ng tahimik, hindi ka pang silid-aklatan. Woo! It's a battle league, baby. Judges! Ang sarap pakinggan talaga ang beat na to. Pangil sa pangil in the house, baby. Oh my God, it's a Titanic move, ika nga. Six thread daw kasama agad ni Pibos. Ay ni Mot pala. So ito yung nangyari ha. Tingnan natin kung sino mga judges. Basta sila Badang at saka si Romano okay na, no? Sila talaga yung bumoto kay J Black. Dito ah. Medyo madilim. Sino-sino ba yung mga naging judges nila? Basta hiwalay na yung dalawang nagpanalo kay J Black. Yan yung mga eksena talaga after nung battle, no? Kasi yung talaga, kung ako tatanungin niya, yung tatlong yung nagpanalo dito kay Mot, no? Mga bitter yun. Mga bitter yun, oh. Ayaw nilang ipatalo si Mot, no? Pero halatang halata naman na panalo si J Black, di ba? Kahit kayo guys, di ba, alam niyo yan, no? Nakikita niyo sa laban nila. Rapido, okay na? So, tinan yung dalawa, nagkapang-usap pa yung dalawa. So, ito yung pinaka-live na nangyari, no? Kaya, alam mo, sobrang saludo ko kay Pibos talaga, no?
Alam niyo kung bakit? Hindi siya naging bias, no? Imagine mo, after ng battle, hanggang sa mag-judge sila, live na live yung nakikita nyo, di ba? Actually, kinakat na dapat nila yan, di ba? Diretso na agad do. Pero ito talaga yung totoong nangyari, kaya nga minadali nilang i-upload do. At talagang minadali ko rin talagang i-upload ng aking reaction, di ba? Pakinggan nyo kung sino nalo sa dalawa. Pasensya kayo. Napansin nyo si Mot, di ba? Gumaganong-ganon si Mot. So, alam niya ho, natalo talaga si Mot sa sarili niya. Napatagal yung judging nila at kinonfirm ko yung mga boto talaga nila. Ang boto ng Urado na mag-a-advance, Parang wala sa hulog si Pibos nung kanyang binabanggit, no? sa second round Actually, dapat sinisigaw niya, no? para sa Matira Mayaman. 3, 2, magingay para kay Mot! Tol, sa akin, hindi ko panalo dito. Yan na yung si J Black, guys, ha? From the word na body bag, di nyo, ha? Di ba, ginawa niya body bag, di ba? Di nyo naging reaction ni J Black, which is ako naman talaga, ganun din gagawin ko. Di ba? Tinan mo yung mga tao. Tinan mo, hindi siya makapaniwala, di ba? Tamang call, real reaction lang naman yan, di ba? True reaction lang, tinan mo. Para sa sinusuyo, no? Tinan mo, si Badang, tinan mo, tama naman yan, Badang. Diba? Alam mo kung sino, ako mag-react talaga dito. Kung sino yung tatlong itlog na yan, ha? Kung sino yung nagboto talaga kay Mot about sa 3-0 na yan, 3-2 na yan, talagang malalagot ka talaga yung guys sa akin. Makita ko lang talaga, hindi ko totally alam kung sino yung, sino yung tatlong itlog na yun, eh. Feeling ko hindi naman kasama si Sixth Threat dun, eh. Tinan nyo, imagine niyo, di ba, tinatawag siya ni Pibos, di ba, si Pibos. Kasi magkakaroon ng picturean, di ba? Picture taking, di ba? Sinisigawan, pati si Mot, di ba? Alam niya talo siya, eh. Di ba? Hindi masaya. Yan yung sinasabi ko sa inyo, guys, no? Alam mo, kung a true champion ka talaga, nakita mo si Mot, andun yung respeto talaga, eh. Alam niya kung ano yung kakayanan niya at kung ano yung nagawa niya sa laban na yun, di ba? Talo talaga siya noon. Yun ang pinakamalinis doon. Clear reaction ng mga tao talaga. Tinan mo, luto. Di ba, tinatawag niya? Grabe. Diyan, sinisigaw ng tao, dapat siyang panalo, no? Pati si Mot, alam niya. Kasi sinulatan niya, eh. Okay, kahit wala si J Black dito. Kasi Di ba, nag-walk out siya. Tama lang naman yung reaction niya noon. Tama lang yung ginawa ni J Black nang nag-walk out siya. ako talaga, kaya tumagal yung judging, tinignan ko yung, ako personally, J Black talaga ako dun eh. Totoo talaga. Eto si Mot, kapatid ko to, kapatid ko. Pero first time ever, nababaguhin ko personally, ako na lang yung magja-judge na ang nanalo si J Black. Okay? Okay? Ako lang yung magja-judge sa... Kasi marunong naman ako talaga nanood ng battle eh. Marunong naman ako magurado eh. So, ang boto, babaguhin ko, ang panalo si J Black! Woo! Well, ang totoong panalo nun, tayo lahat guys, no? Sa totoo lang ha, tayong totoong panalo doon. 3 itlog talaga no, nagpanalo kay Mot. Aminado siya. Aminado si J Black. Sa talaga siyang panalo. Nagigits niyo ako guys? Hindi, kahit naman ako hindi ko papayag eh. Di ba? Alam niyo kung bakit? Tama yung ginawa ni Pibos kasi may possibility na kukunti na manonood dyan. Kasi una sa lahat, nag-uumpisa pa lang si Pibos. Tandaan nyo, ang pangil sa pangil, bago pa lang yan, ha? Nag-uumpisa pa lang ang pangil sa pangil, hindi siya yung mga putyo-putyo o yung mabibigat na ano na. Hindi na pa po. Wala pa siya dun sa pinakarurok na tagumpay ng flip top. Diba? That's my reaction, no? Natural reaction lang po yung ginagawa ko dito. Kaya kilala niyo ang inyong flip boy, GB Power Boy, ganyan ng TV show. And maraming salamat po sa nakabanood na itong aking reaction.
pwede nyo pong balikan ang aking mga previous o yung mga last ng aking mga video. Pwede nyo po kung panoorin doon, no? Totoo lang po, no? Isang sobrang napakamalaking saludo po dito sa PSP. Bakit kanyo? Kasi once na nakalusot to at hindi nagpaliwanag si Ginoong Pibos, guys, wala naman iniwala dito. No? Ihina ang kanyang views. Imagine niyo yun, tumatabo na to ha, 3 hours pa lang, nasa 300,000 na po views agad. So every 1 hour, 100,000 agad na nanonood. Imagine that, di ba? Ganyan ho kalakas ang hip-hop battle league sa Pilipinas. And wag niyo hong sisirain yan. Dahil once na nasira ho yung tiwala ng mga nanonood sa inyo, wala na. Kahit ako, hindi ako manonood na nito pag nagkakaroon ng bayar. Ang gusto ko malaman kung sino yung tatlo na yon, yung tatlong idlog na yon. Kung sino makakapanood ng video na to, kung sino mong, i-comment nyo nga guys, kung sino yung tatlong bumoto kay Mot about sa laban na ito, no? Diba? Hindi kasi maganda no? Hindi maganda na hahaluan mo ng kalokohan, na inggit. Inggit kayo yung tatlo na yun kung sino may bumoto dito kay Mot. Inggit lang kayo. No? Yun lang ang masasabi ko sa inyo. Imagine mo, napapaganon si Pibos, di ba? Gumaganon-ganon siya, sabi niya about sa flip top, no? Di ba? Pinanganga. Nginangahan niya si Pibos, kung wala ang flip top, wala kayo dito ngayon, di ba? Wala yung mga magpapakain sa inyo. Totoo naman yun. Doon kayo nag-umpisa. And doon din kayo for sure magwawakas kung gusto nyo talagang bumalik sa flip top, di ba? Ganun lang yun. Ay grabe talaga. And again, another masterpiece na naman ang ginawa na itong laban na ito. J Black versus Mot. Sobra ako na excited, no? Talaga itong battle nila, napakaganda. Binigyan ako ng magandang reaction. Action reaction coming from your Playboy TV, powered by Gadena TV po ang inyong lingkod. And maraming salamat po sa aking sponsor, Gadena TV. And follow nyo po ako sa aking mga social media na nandiyan sa ilalim ng ating description box. Yan. Well, hindi ko naman patatagalin. Ang dami hong, kaya nga sinabi ni J Black, di ba? Body bag, baby, body bag, di ba? Patay talaga si Mot kanina. Actually, kung tinan nyo guys tinan nyo yung aking sulat ngayon. Oh. J Black, tinan mo yung tinan mo yung versus kay Mot, tinan yung may kay Mot, ayan kay Mot lang, ito yung side ni Mot. Ito yung kay J Black. Ito yung mga bars ni J Black na binitawan kanina. Nagets nyo? Oh. Yun yung tinutukoy ko sa inyo na hindi ako basta-basta lang nakikinig ng naglilista ako guys. Kung yung hirit ng isa is tama talaga. Kasi matagal na ako nakikinig ng flip top guys. Sobrang tagal na ho. No? Kahit magpakilala kayo ng mga pero mga bagito, medyo hindi pa tayo sa ganun. Pero yung mga tumatatak sa akin, mga flip top lang po talaga pinapakinggan ko. At syempre kasama tong PSP, no? Talaga naman, binigyan tayo ng magandang laban. And again guys, maraming salamat po sa inyong panonood. And sana ho nagustuhan nyo ang aking reaction. And please follow me and share this video para po sa lahat ho ng mga mahilig sa Flip Top Battle League. Sa lahat ng mga rapper dyan, sa lahat po ng mga MCs dyan, maraming salamat po. Sobra po ako nagsumasaludo sa inyo. Kung hindi ho dahil sa inyo, wala ho talaga ako magiging reaction. At alam niyo yun, yung mamamatay yung rap natin, yung Battle League, mga rap house natin, di ba? Hindi pwedeng mamatay yun. Hindi pwedeng mamatay. No, dahil inumpisahan niya ni Francis M. Sinigundahan nitong mga ating mga pinamumuonoan na mga flip top and kasama na rin tong PSP. No? Marami dyan, mga motos, kung ano may mga liga na meron tayo. Pero lagi natin susuportahan ang mga hip-hop battle league. And again guys, this is your show. Please, this is your Playboy TV. Powered by Gadena TV show and papaalam ng inyong lingkod. Again, this is your show. Gadena TV and I'm Playboy TV. Di ba? Natawa pa ako. Maraming salamat guys sa aking reaction at sinubaybayan nyo ko. And J Black, the solid battle MC. Thank you guys. Good night.